Pumalag ang kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez sa tila pag-single out ng ombudsman na ang kongresista ang nasa likod ng pagbaligtad ng apat na tinaguriang Maleta Boys at ni Orly Goteza. Kung bibigyan daw kasi ng mali siya ang recantation, marami raw ang suspect dito. Darito, exclusive Agenda Weekend report ni Joash Malimban. Hindi si former House Speaker Martin Romualdez ang nasa likod ng pagbaliktad ng ilang self-confessed bagmen ni ex-Congressman Zaldico. Yan ang pinanindigan ng abogado niya na si Attorney Aid Fajardo. Sa panayam sa On Point ng Billionaire News Channel, sinabi ni Fajardo na marami umanong makikinabang sa nangyaring recantation ng ilang Maleta Boys kabilang na si Orly Goteza. Pati na rin ng bagong affidavit ng nasa 25 dating bodyguards umano ni Ko na wala silang nasaksihan na anumang maleta deliveries. Bukod daw kasi sa kanyang kliyente, marami pa anyang ibang pangalan na binanggit sa mga naunang affidavit. Sinabi ni Fajardo ang pahayag matapos sabihin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na tila si Romualdez umano ang pinakamakikinabang sa mga nangyaring recantation. Una nang sinabi ni Goteza at ng ilang nagpakilalang former bodyguards at bagmen ni Ko na mali-maletang pera ang idinideliver nila kina Romualdez, President Ferdinand Marcos Jr. at iba't iba pang personalidad na galing umano sa DPWH project kickbacks. Napakarami pong binanggit doon sa mga affidavits of the Maleta Boys, right? People from the Executive Department, people from the Senate, people from the lower house. So if we speak of benefit, it will benefit all these people, not just former Speaker Martin Romualdez. So if that is the only, if we impute malice to the recantations, there are many suspects. But never discount the possibility that these are true and genuine recantations coming from the hearts of these people. Sa kabila nito, sinabi ni Fajardo na central point sa depensa ni Romualdez ang recantation ni Goteza. Lalo na't laman ng bago nitong affidavit na siya umano ang missing link sa pagitan ni Ko at ng former House Speaker. The essence of the complaint seems to be that, as stated in the recantation of Goteza himself, Goteza was the quote-unquote missing link between Zaldico and Martin Romualdez. And that missing link was supplied by that manufactured original affidavit. That's why when we got wind of this new affidavit from Goteza, we downloaded it and attached it to the supplemental counter affidavit in the expectation that we will get the certified true copy from the notary who was identified in that sworn statement. Sa kasalukuyan, nananatili raw option sa Romualdez camp ang pagsasampa ng reklamo laban sa mga may pakana ng umano'y manufactured affidavit ng nagpakilalang ex-marine. Bukod kay Goteza, kabilang daw dyan ang itinuturo ng self-confessed bagman na namilit sa kanya na sina former Congressman Mike Defensor at Senator Rodante Marcoleta. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Dapat daw patawan ng mas mabigat na parusa ang sinumang magtutulak sa isang tao na mag-commit ng perjury o ang pagbibigay ng peking testimonya. Ayon yan kay Senador Panfilo Ping Lacson, kasunod ng recantation ng nagpakilalang ex-marine na si Orly Goteza at apat na miyembro ng tinaguriang Maleta Boys. Sa kanyang bagong affidavit, binawi ni Goteza ang kanyang pahayag na nag-deliver siya ng mali-maletang pera kay dating House Speaker Martin Romualdez. Sabi ni Lacson sa kanyang ex-post, hindi dapat matapos ang issue sa recantation lang. Sa ilalim anya ng Republic Act No. 11594, prisyon mayor o 6 hanggang 12 taong pagkakakulong ang naghihintay para sa mga gagawa ng perjury. Bagamat pangkaraniwan na anya ang pagbawi sa testimonya, dapat ipatupad ang batas dahil ginagawa umano itong negosyo para targetin ang mga politiko.